reached a point in your life where you keep doing what you're supposed to do, but the joy you had once you had is no longer there. Sa Tagalog, dumating na ba kayo dun sa punto ng inyong buhay na patuloy nyo pa rin ginagawa yung ginagawa po ninyo? Like for example, nagsiserve ako sa Panginoon, patuloy pa rin. May ginagawa ako sa negosyo, patuloy pa rin. Or meron akong ginagawa sa marriage, patuloy pa rin. Nag-aaral ako, patuloy pa rin. Pero bakit pwede bang dumating yung point na wala na yung joy dun sa ginagawa mo? Amen? Pwedeng you still attend church. Look at me. Hindi ka naman ma-absent. Okay? Present ka naman palagi. You lift your hands, sumasabay ka naman sa worship, tinataas mo pa rin naman yung kamay mo sa Panginoon, you still say Amen, sumasang-ayon ka pa rin naman sa preaching, Amen, nakikinig ka pa rin naman, but deep inside, dumating ka na ba dun sa point, something feels different, it feels different, okay? May nagbago, may kulang, or yung pakiramdam na parang may nawawala at hindi mo ma-explain, pero nararamdaman mo sa loob mo. So, hindi ka naman totally lumayo sa Lord kasi wala namang gustong ganun eh. Lumayo totally sa Panginoon. No. Hindi ka naman nag-backslide completely, okay? Pero yung pakiramdam na merong nawala. Say amen. Parang dati, ang gaan-gaan mong mag-pray. Ang dali-dali para sa'yo ang mag-pray. Pero parang ngayon, ang bigat-bigat na. Dati, excited ka magbasa ng Bible, ngayon, parang kailangan mo pang pilitin ang sarili mo. Dati, ang saya. Papasok ka ng church, ang saya-saya. Pero ngayon, pumapasok ka ng church kasi nakasanayan mo na lang. Say amen. Again, hindi ka naman nawala sa Lord, pero parang may nawala. Pero parang nawala yung saya sa Panginoon, yung joy. Sabi niyo joy. You're still saved. Hindi naman nawala yung salvation. But you are no longer joyful. And that is the most dangerous place a Christian could be. Amen? Because when joy is gone, look at me, everything else slowly follows. At ito po yung sinasabi ni David, where he found himself in Psalm 51. At ang sabi niya sa Psalm 51 verse 12 is this. Basahin nga po natin sabay-sabay. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Sabi ni David, restore to me the joy of my salvation. Si David po, hindi siya ordinaryong tao. Si David po, he was not an unbeliever. Hindi siya unbeliever Hindi rin po siya bagong convert lang. He was a man of God. Is that clear? He was a king. He was a worshiper. Ito yung taong sumulat ng maraming salmo. Ito yung taong marunong sumamba. Ito yung taong malapit sa puso ng Diyos. But something happened. Listen, sin entered his life. Pumasok ang kasalanan sa kanyang buhay. At nung pumasok ang kasalanan, nung pumasok ang sin sa kanyang buhay, merong umalis. Hindi agad nawala ang posisyon niya bilang hari Hindi agad nawala yung calling po niya. Pero nung pumasok ang kasalanan, may nawala sa loob niya. Not his title, listen, not his anointing immediately, but the joy of his salvation was gone. Kaya, kung mapapansin niyo po yung panalangin ni David, napaka-honest po ng panalangin niya. Napaka-totoo. Hindi po siya nag-pretend, hindi po siya nag-deny. He cried out, sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Pansinin niyo po ito. Hindi niya sinabi, Lord, iligtas mo ako ulit. No. Hindi niya sinabi, Lord, bigyan mo ako ng bago, salvation po. No. At ang sabi po ni David, restore unto me, what? Restore the joy. Why? Because David understood something very important. Naintindihan po ni David, it is possible to be saved but not joyful. Look at me.
At maraming Kristiyano ngayon, nandito sa ganitong kalagayan. Look at me. Hindi ka man umalis sa church, hindi mo man tinalikuran si Lord, pero kung magiging honest tayo, hindi na tayo masaya tulad ng dati. Listen, you didn't lose God, but you lost the joy of walking with Him. At alam mo ba kung bakit napakadelikado po nito? Because when joy is gone, look at me, madali kang matempt, madali kang ma-discourage, madali kang sumuko. Why? Because joy is our strength. Ano pong sabi ng Nehemiah 8 verse 10? The joy of the Lord is your strength. Pag nawala na si joy, yung joy natin sa Panginoon, yung saya natin sa Panginoon, kapag nawala ang joy, mahina tayo. Kapag nawala ang joy, madali tayong bumigay. Amen? Kaya hindi mo kailangang mawalan ng Diyos para mawalan ng direksyon. Amen? Minsan, sapat nang mawalan ka ng saya sa Diyos para unti-unti kang lumayo sa Panginoon. Kaya itong unang-unang tinatarget ng kaaway, alisin yung joy sa puso natin. And maybe today, look at me, hindi ka man totally nawawala, pero baka papunta ka na doon. Not because you hate God, walang ganun but because you no longer delight in Him. Say amen. But here's the good news. Listen to me, tingin. Kung kaya mawala ang joy, kung si joy ay nawawala, kaya rin ibalik ng Diyos. Yung nawala ay kayang ibalik ni Lord. That's why David didn't give up. He didn't say, ay tapos na ako. Hindi niya sinabing wala na akong pag-asa, but he prayed. Sabi niya, pray. At ang panalangin niya, restore unto me the joy of my salvation. Yun ang panalangin ni David. And maybe today, that is also your prayer. Hindi mo kailangan ng bagong buhay. Ang kailangan mo lang, restored joy. Hindi mo kailangan ng bagong Diyos, ng bagong relihiyon. Ang gusto mo lang, ang kailangan mo lang, renewed relationship. Hindi mo kailangang magpakalayo-layo. Ang kailangan mo lang bumalik sa puso ng Diyos. And so today, church, before we go deeper po, let me ask again, nasaan na yung joy ko sa Panginoon? Nasaan na yung saya mo sa Lord? Nandyan pa ba? O wala na? O kung nawala na, handa ka bang sabihin sa Panginoon, Lord, restore unto me. Lord, ibalik mo po. Amen? Say amen. Now, I have 4 points. Dadaanan natin tong 4 na ito, tapos, and then, subukan po natin, namnamin. As you listen to our message this morning, namnamin po ninyo at pare-parehas po tayong makabalik dun sa saya po natin sa ating Diyos. Point number 1. Unang point is this: your joy can be lost. Let's all read. 1, 2, 3, go. Joy can be lost. Even if salvation is still there, yung joy pwedeng mawala. Last Sunday, sa ating discipleship school, sinabi natin, Pastora, yung salvation ba mawawala? No. Ang salvation po ay hindi mawawala. Lalo na po sa tao na totoong tumanggap sa Diyos. Kapag tunay kang tumanggap sa Panginoon, hindi po nawawala ang salvation ng tao. May selyo po yan ng banal na Espiritu Santo. Kaya lang dahil ang tao po ay makasalanan pa din, wala pa tayo sa glorified body, we can still sin. At ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang kasalanan ang nagiging dahilan bakit po naapektuhan ang relasyon natin sa Panginoon. Amen? Kaya yung salvation mo, hindi mawawala yan. Ang nawawala po ay joy. Sabihin mo, joy. Now, let me make this clear. Salvation is a gift. Sabihin nyo, gift. Pag sinabing gift ang salvation, hindi mo yan pinaghirapan. Hindi mo yan pinag-ipunan. Hindi mo yan binayaran. Ano pong sabi ng Ephesians 2:8-9?
Malinaw po na sinasabi ng Panginoon that salvation is a gift. Ito ay regalo. Sabi ng Ephesians 2:8 to 9, for by grace you have been saved through faith. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Say amen. Salvation is a gift. Ibig sabihin, church, look at this. Hindi ka naligtas dahil mabuti ka. Hindi ka naligtas dahil deserve mo. Hindi ka naligtas dahil mas okay ka kaysa sa iba. Hindi. Naligtas tayo, hindi dahil mabuti tayo. Naligtas tayo dahil mabuti ang Diyos sa atin. Amen. Now let me say it this way. Kung ang salvation, kung ang kaligtasan ay nakabase sa effort, kung nakabase sa effort ko ang kaligtasan, kung nakabase sa effort mo ang kaligtasan, matagal mo na yung nawala. Amen? Kung ang salvation ko at salvation mo ay base sa performance ko at performance mo, hindi mo na yan nakayang i-maintain. But because it is a gift, kaya nga sabi ni Lord, wala kang trinabaho dun eh. Wala kang pinaghirapan eh. Wala kang in-effortan eh. It is a gift. Yan po ay regalo. Amen? Kasi kung meron kang effort, kung meron kang performance, matagal mo nang nawala yun. Say amen. Hindi mo pinaghirapan. Amen? Now, listen carefully. Magkaiba yung salvation at joy. Salvation is a gift. Listen. But joy is something you must guard. Amen? Hindi nawawala yung salvation eh. Pero malinaw na sinabi ng Biblia, madaling mawala yung saya. Pwede ka kasing ligtas, pero hindi ka masaya. Pwede kang nasa church, pero wala yung puso mo sa church. Pero walang galak. Pwede kang umaawit, pero hindi mo nararamdaman. Pwede kang tumutugtog pero walang impact sa'yo. Kaya nga si David, alam na alam ng Panginoon eh, yung eksaktong pwedeng maranasan ng mga tao ngayon. Kasi pwedeng ang pagtugtog ko, performance lang. Ang pag-awit ko ay performance lang. Ang service ko ay performance lang. Pwedeng lahat yun ay effort ko lang. Yan sabi ng Panginoon, hindi mawawala ang kaligtasan mo. You can play instrument all you want hanggang mamatay ka. Pero yung joy, mawawala. Mararamdaman mo yun eh. Na sa lahat ng ginagawa mo, bakit hindi ako masaya? Bakit parang hindi ako fulfilled? Bakit parang walang impact sa akin? Bakit parang routine na lang? Bakit parang familiar na lang ako? Amen? Say amen. Kaya si David, ano sabi niya? Hindi niya sinabi, Lord, ibalik mo yung salvation ko eh. Amen? Ang sabi niya, restore unto me the joy. Sabihin mo joy. Why? Because he knew. Look at me. Gift was still there, but joy was gone. Ano sabi niya sa Psalms 32 verse 3 to 4? When I kept silent, my bones waxed old. Day and night, thy hand was heavy upon me. Ramdam ni David, what happened? Nung pumasok ang kasalanan sa kanyang buhay, meron pong nawala. He was carrying sin. He was carrying guilt. Nag-compromise na siya big time eh. And slowly, quietly, his joy disappeared. Amen? Kaya yung kasalanan natin, sin doesn't always remove our position. But it will remove our passion. Tama? Kagaya ng prodigal son. Look at me. Yung prodigal son, gumawa ng mali eh. Tama ba? Amen. Say amen. Gumawa ng kalokohan. Pagkatapos yung ma-realize niya na, ang laki nung ginawa kong kapalpakan na-realize niya na babalik na lang ako sa Ama. Amen? Nakabalik ba siya? Yes! Nakabalik siya. For a time in his life, ayaw niyang bumalik kasi meron siyang mali eh. Mahabang panahon, tiniis niya, pinanindigan niya yung pagkakamali niya. Mali ako eh, paninindigan ko na to.
Kaya lang dumating yung punto ng hangganan. Anong ginawa niya? Bumalik sa ama. Bumalik sa kanyang ama. Ano nangyari? Nawala ba yung pagiging anak niya? Anak pa rin eh. Tinanggap ba siya? Tinanggap eh. Bakit? Naapektuhan lang ang relationship pero hindi yung pagiging anak. Do you understand? Kaya tayo po, every time papasok ang kasalanan natin, hindi po nawawala yung kaligtasan natin. Ang naapektuhan po, yung relasyon natin sa Diyos. Amen? Say amen. Say amen. Hawak mo pa rin yung gift of salvation. Pero pag pumasok ang kasalanan sa buhay ng isang tao, nawawala yung saya. Parang cellphone, may signal, pero low battery. Amen? Connected ka, pero wala kang energy. Some of you pwedeng ganon. That's where you are today. You're still connected to God, but you feel drained, you feel tired, you feel dry. And that's a sign. Look at me. Not that God left you. Sign po yan na hindi dahil iniwan ka ng Panginoon, but something stole your joy. Because joy can be lost. Are you here? Pero sa totoong tumanggap sa Panginoon, ang salvation kailanman hindi mawawala. Lilinawin ko hindi nawawala ang kaligtasan. Pero yung saya, pwedeng mawala. Do you get that? Point number 2, joy can be lost. But number 2 point is, what steals your joy? Yung joy po, nawawala. Yung joy po, nananakaw. Kasi wala namang tao na kapag nahawak mo na yung joy, alam mo yun, paano ko ba siya illustrate? Meron kang magandang bagay sa buhay mo na nung natanggap mo, may package na joy na dala sa buhay mo. Hawak mo pa yung gift, pero hindi na siya kasing excited ka nung una. Nangyayari yun eh. Meron kasing nagnanakaw ng joy natin. And today, let's be honest, hindi po yan theoretical Hindi po yan para sa iba para po sa atin yan. Ano ba talaga ang nakakaagaw ng joy natin? Because joy doesn't disappear. Hindi siya nawala, hawak mo pa eh. It is stolen. Sabi niyo stolen. Unti-unti, paunti-unti, hanggang isang araw, mapapansin mo na lang, wala na siya. Amen? Ano ang nagnanakaw ng joy natin? Number 1. Number 1, what steals your joy is sin. Kasalanan. Let's start with the truth. Si David's story started with compromise. Amen? Yung mama hindi naman agad bumaksak eh. Nagsimula lang sa maliit. Because he was the king. Nakakita siya ng babaeng nalulunod. Nakakita siya ng babaeng naliligo sa rooftop. Because he was the king. He summoned for that woman. Hari ako, padala mo yan dito. Patawag mo yan dito. Dito yan. Sumiping yan sa akin dito. Ganun eh. He was the king. Nagsimula lang siya sa maliit. Nung nabuntis na niya si Bathsheba, what happened? Naku, patay. Nabuntis ko, nadali. Anong ginawa niya? Pinapatay niya yung asawa. Pinagplanuhan niyang ipapatay. From one small sin to another sins. From one time lang to many times. One time lang naman eh. Hindi mo alam dun sa one time mo. Doon ka pala babaksak. Ay, isang tingin lang naman eh. Ay, isang maling desisyon lang naman eh. Isa lang. Okay lang yan. Isa lang naman eh. But you know, listen carefully. Sin will always rob your joy. It will rob. Amen? Hindi ka kaagad papatayin ng kasalanan. Pero uubusin ng kasalanan yung saya mo. Amen? Hindi ka kaagad aalis sa church. Pero ang gagawin ng kasalanan, uubusin niya yung gana mo. Hindi ka agad titigil mag-pray. Pero magiging mabigat sa'yo ang mag-pray. Magiging mahirap sa'yo magbasa ng Biblia.
Magiging burden sa'yo ang ministry. Magiging mahirap sa'yo ang magpatawad. Magiging burden sa'yo ang magmahal ng kapwa. Magiging mahirap lahat. Amen? Say amen. Parang anay. Sino po nagkaroon na ng anay sa bahay? Hindi mo agad mapapansin eh. Yung anay, hindi mo agad mapapansin yan. Kasi nasa ilalim yan eh. Pero unti-unti, ang ginagawa ng anay, kinakain niya yung pundasyon. Sabihin niyo pundasyon. Magugulat ka na lang. Dahil kinain yung pundasyon, aesthetic mo pang makakita yan. Pero yung loob nun, hungkag na. Amen? Magugulat ka na lang, guguho na lang. Ganon ang kasalanan. Tahimik, pero patago. Pero destructive. At minsan sinasabi natin, okay lang to, maliit lang naman. But you know, small compromise lead to big consequences. At ang unang nawawala, hindi ang ministry mo, hindi ang attendance mo, ang unang nawawala ay joy. Say amen. What steals your joy? Number 1, sin. Pangalawa, guilt and condemnation. After sin, anong susunod? Dahil merong sin, anong susunod? Guilt, condemnation. Guilt, shame, condemnation. May mga tao, nagkasala na nga, hindi pa tumatakbo sa Panginoon. May mga tao, nagkasala na nga, sa halip tumakbo sa Panginoon, mas lalo pang lumayo. Hindi ka mapapalapit kay Lord. Ayaw mo nang mapalapit sa Panginoon dahil sa hiya. Feeling mo, hindi na ako worthy. Feeling mo, hindi na ako karapat-dapat. Feeling mo, baka galit na si Lord sa akin. But listen carefully, church. God convicts, but the enemy condemns. Iba po yung conviction at iba po yung condemnation. Tama? Iba yung kapag nagkasala ka, kino-convict ka ng Holy Spirit, kino-convict ka ni Lord. Yung kapag may nagawa kang mali, anak, di ba? Conviction says what? Anak, mali yan. Halika, ayusin natin yan. Pero yung condemnation, kapag kaaway ang kumikilos, ano sasabihin ng condemnation? Huwag ka nang bumalik. Wala ka ng pag-asa. Nakuha niyo difference? Kapag sigat ang kumikilos, lalapit ka. Kasi ang invitasyon niya, anak, mali yan. Halika, ayusin natin yan. Yun ang conviction. Amen? Pero pag sinabing condemnation, iba. Kapag kaaway ang kumikilos sa buhay mo, ang gagawin niya, papalayuin ka niya sa Panginoon. Bakit? Ano sinasabi niya? Huy, wala ka ng pag-asa. Huwag ka nang bumalik. And many believers today, look at me. Tingin. Many believers today, hindi sila talo ng kasalanan. Natalo sila ng condemnation. Ang daming believers today naiwan sa guilt, na stuck sa shame. At habang tumatagal, lalong nawawala si joy. Amen? Say amen. Amen? What steals your joy? Sin. After ng sin, anong susunod? Guilt. Condemnation. Pangatlo, routine without relationship. Ito pinakadelikado. Kasi ito, sanay tayo dito. Kasi ang routine po, mukhang okay lang. You're doing the same thing. You attend. You sing. You serve. Present ka, active ka, involved ka, but your heart is no longer engaged. Amen? Pag routine na lang, mechanical. Pag routine na lang, automatic. Pero walang excitement. Pero walang passion. Ginagawa mo na lang kasi routine. Kasi nasanay ka na lang. Kasi pamilyar na lang. Are you here? Say amen. Kasi pwede kang busy, pero empty ang puso. Pwede kang ginagamit, pero hindi ka nag-enjoy.
Pwede kang nasa harap, pero internally, pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod. Amen? Tama na. Ba't ko ba naisip yan? Kainis yan. That is the most, hindi ko na ulitin yun Napaka-dangerous ng bagay na yan. Because you look alive outside, but you are dry inside. Ano sabi ng Revelations 2 verse 4? You have forsaken your first love. Hindi sinabi, tumigil ka na. Ang sabi, nawala yung pagmamahal. Tama? Kahit sa ang relationship, lalo na yung matatagal. Diba? Minsan routine na lang Pamilyar na lang tayo. Amen? Pero wala na yung love. Wala na yung pagmamahal. Merong routine, pero walang relationship. At kapag wala ang pagmamahal sa relationship, kahit gaano ka kabisi, mawawala ang joy. Pag naramdaman mo sa relationship, wala ng joy, wala ng saya, ano gagawin mo? Di ba mag-exit ka? Diba, yun ang lagi nating hinahanap Yung spark. Ang lagi nating hinahanap yung joy ng gaya nung una. Kaya ang joy must be guarded. Amen? Say amen. Ano ulit? What steals your joy? Sin. Guilt and condemnation. Routine without relationship. Number 4. Burnout and weariness. Lastly, sino dito pagod na? Sino dito napapagod na? Pastor, ako na lang lagi, every Sunday, nagbubuhat ng speaker. Iba, hindi naman lahat ng nawawalan ng joy, makasalanan Minsan, pagod talaga. Pagod lang kasi talaga. Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good. Ibig po sabihin, posible po talaga na mapagod tayo kahit tama yung ginagawa natin. Do you agree? Tama? Dahil lagi mong ginagawa, tama naman yung ginagawa mo, you can get tired. Sino dito napapagod ka rin? Taas ang kamay. Di ba napapagod ka rin? Napapagod din ako. Pwedeng pagod tayo emotionally. Hindi naman tayo magkakasama every Sunday Alam ko ba kung anong pinagdadaanan nyo sa buong linggo? Hindi naman Likewise, alam nyo ba pinagdadaanan ko? Hindi rin. Hindi ko alam kung pagod po kayo emotionally. Kasi hindi ko alam kung anong pinagdaanan nyo the whole week. Pwedeng pagod na rin talaga kayo physically. Amen? Pagod mentally, pagod spiritually. Kaya hindi po lahat ng nawawalan ng joy, makasalanan sila, napagod sila, na burnout sila. Biruin mo, nagbibigay ka, pero walang natitira sa'yo. Sino mahilig gumawa ng ganun? Baso, tuloy-tuloy ang buhos, palabas. Nagbibigay ka sa iba, nagmi-minister ka sa iba, naglilingkod ka sa iba, bigay ka ng bigay sa iba, pero yung para sa'yo, binibigay mo pa. Bigay ka ng lakas, bigay ka ng pagmamahal, bigay ka ng oras, bigay ka ng lahat. Diba? Pero hindi mo nire-refill yung sarili mo. Ano mangyayari kung yung baso palabas lagi, lahat mauubos? At kapag pagod ang isang tao, kahit sino pa yan, kahit pag-usapan pa natin yung topic in general, pag palaging palabas, walang pabalik, mapapagod ka at mawawala ang joy mo. Amen. Say amen. Mawawala ang joy. Mawawalan ka ng ganang ipagluto yung asawa mo. May tama. Gina. Mawawala ka na ng gana magtrabaho. Mawawala ka ng gana mag-aral. Mawawala ka na ng gana. Wala na yung joy. Mawawala yun, lalo na pag may pagod. Hindi dahil ayaw mo. Hindi dahil hindi mo na mahal ang asawa mo. Hindi dahil ayaw mo na yung trabaho mo. Hindi dahil ayaw mo mag-aral. Dahil naubos ka. Burnout and weariness. Yan ang totoo
Hindi lahat ng nawawala ng joy, rebelde. Amen? Yung iba, kailangan ng pahinga. Amen? Say amen. And so today, tatanungin kita, ano nakaagaw ng joy ko? Kasalanan ba? Guilt ba? Routine na lang ba? O baka pagod lang talaga ako? Because once you identify it, doon magsisimula ang restoration. At ang Good News Church, kung ano man ang nagnakaw ng joy mo, God is able to restore it. Say amen. Amen? Point number 1, joy can be lost. Point number 2, what steals your joy? Yan yung 4. Number 3, the prayer that restores joy. Pansinin po natin si David. Si David po, hindi siya nagtago. Hindi siya nagpretend na okay lang ako. Ang dami po sa atin ganito, tanungin mo, kamusta ka na? Okay lang. Pag tinanong mo, kamusta ka? Yung iba sasagot ng tama eh. Yung iba hindi sasagot. Yung iba sasabihin okay, kahit hindi naman. Pero tingnan niyo po si David. He faced it. He owned it. At ang ginawa ni David, he prayed. At ang prayer niya, hindi po mahaba. Hindi po komplikadong panalangin. Pero napaka-powerful. Ang sabi niya, Lord, ang panalangin niya, restore unto me the joy of my salvation. Ang sabi niya, Lord, restore to me the joy. Restore to me the joy. Alam niya na wala yung joy sa buhay niya dahil nakapasok ang kasalanan. And that's why what? Restoration begins with humility. Amen? Hindi nagsisimula ang restoration. Paano mare-restore ang joy? Dapat nagsisimula sa humility. Humility, pag-amin. Amen? Pag-a-admit. Nagsisimula sa pag-amin. Hindi nagsisimula sa, kaya ko to. Nagsisimula sa, Lord, hindi ko na kaya. Because the truth is, hindi mo kayang ibalik ang joy na yan mag-isa. You cannot fake a smile. You can continue the routine. Okay? You can stay active. You can fake your smile, yes, but you cannot manufacture joy. That's why David didn't say, Lord, I will fix myself. No. He said, Lord, restore me the joy of my salvation. Amen? Pag nakasurrender ka na, doon nakikilos ng Panginoon. Samahan ako ng banda. How does God restore joy? Paano nire-restore ng Panginoon yung joy? 3 bagay lang. Tapos na tayo. How does God restore joy? Paano niya nire-restore? Una-una, nire-restore niya through repentance. That's number 1. Paano mare-restore ang joy ko? Number 1, repentance. Ano sabi ng Psalms 51 verse 10? Create in me a clean heart, God. Listen, joy, number 1, through repentance. Joy returns when the heart is cleansed. Kasi hindi pwedeng bumalik si joy kung may tinatago ka pa. Kung may tinatago pa ako. Hindi pwedeng maranasan yung fullness kung may kinakapitan pa tayong kasalanan. Amen? If you want what? If you want your joy to be restored, repent. Repentance is not just saying sorry. Repentance is not just saying, ay, sorry po, nagkamali po, sorry. Mali ba ako? Sorry. Di ganun. Ako ba mali? Sorry. It is not just saying you're sorry. Hindi yung nag-sorry ako, gagawin ko ulit. Ganun ba? Mali ako? Sorry. Hindi ganun. So, saying, repentance is turning back to God. Hindi lang, Lord, patawarin mo ko. Hindi lang ganun.
Pero pag sinabing repentance, Lord, iiwanan ko na to. Lord, titigilan ko na yan. Babalik na ako sa'yo. Ganun ang repentance. Parang maruming baso. Iinom ka ba sa isang maruming baso? Amen? Kahit anong ibuhos mo doon na malinis na tubig, marumi pa rin yun. Iinom ka ba doon? Marumi yung baso? Hindi. Lagyan ko yan ng pinakamasarap na inumin, marumi pa rin yan. Tama? Kasi kung marumi ang loob, madudumihan pa din kahit anong ilagay mo dyan. Kaya anong unang ginagawa ni Lord? Ang unang niyang ginagawa, nililinis muna niya ang puso. Kapag malinis na, doon bumabalik ang saya. Doon palang babalik ang joy. Kaya tingnan mo, pag hindi malinis ang puso, di ba? Kahit anong gawin mo, kahit anong atinan ko, kahit anong sabihin sa akin, walang impact. Hindi kasi ready yung heart eh. Ay, unang ginagawa para ma-restore ang joy. Repent muna. Repentance. Repentance, it is not just saying you are sorry. Lord, I'm sorry. Hindi lang, Lord, patawad. But it is turning back to God. Anong salitaan ng mga tao na gustong bumalik sa Panginoon? Lord, iiwanan ko na to. Lord, hindi ko na gagawin yan. Lord, babalik na ako sa'yo. Yun ang repentance. Amen? Say amen. Paano pa? Through God's presence. Tapos si David, ang kapal ng mukha niya. I must say, ang kapal ng mukha niya. He is a man after God's own heart. You know why? Alam niya, makasalanan siya, pero alam niya, ayaw niyang umalis sa presence ng Panginoon kasi alam niya, doon lang siya magiging masaya. Sa presence ni God. Psalm 16:11, sabi niya, in your presence, Lord, sabi niya, there is fullness of joy. Sinasabi niya sa psalm niya, Lord, huwag mo akong itaboy sa presensya mo. Kasi hindi mo mahanap ang joy sa labas ng presensya ng Diyos. Wala sa success. Look at me, church. Wala sa pera. Wala sa tao. Nasa presensya ng Diyos lang. Amen? Pwedeng pansamantala sumaya ka sa ibang bagay. Pero hindi yun fullness. Temporary lang. Real joy, deep joy, lasting joy comes from being with God. Amen? Kaya mapapansin mo, kapag malayo tayo sa presence ng God, nawawala yung joy natin. Diba? Pero kapag nasa presence tayo ni Lord, kinakapalan natin yung mukha natin. Lord, makasalanan ako. Pero the moment maranasan mo yung presence ng God, bumabalik yung joy. Amen? Hindi ka nire-require ni Lord, maging perfect bago humarap sa Kanya. Ang nire-require lang ng Panginoon, nak, lumapit ka. Lumapit ka, come. Amen? Amen? Paano mare-restore ang joy? Paano mare-restore yung joy ng kaligtasan natin? Through repentance, through God's presence. Last, through renewal of the Spirit. Ano sabi niya? Restore to me the joy of my salvation and uphold me with thy spirit, with free spirit. Sabi ni David, Lord, balik mo yung joy ng salvation ko. Lord, palayain mo yung spirito ko. This is powerful. Hindi lang sinabi ni David, Lord, patawarin mo ko. Sabi niya, Lord, i-sustain mo ako. Lord, palakasin mo ako. Lord, hawakan mo ulit ako. Kaya ang Diyos natin, hindi lang siya nagpapatawad. The moment we come to Him in His presence, the moment you come to Him, to His presence, He renews you. Binabago ka ng Panginoon. Binibigyan ka ng bagong lakas. Kaya dito po pumapasok yung gawa ng banal na Espiritu Santo.
Kailanman hindi mawawala ang kaligtasan ng isang tao. May selyo yan ng banal na Espiritu Santo. Pero the moment pumasok ang kasalanan sa buhay natin, isa po yan sa naglalayas. Ayaw niya kasi ng sin sa buhay natin. Yan din ang reason bakit nawawala ang joy natin. I wanna make it clear. Ang laki ng role ng Holy Spirit sa buhay natin. Kung ang forgiveness naglilinis ng kasalanan, ang banal na Espiritu Santo nagbibigay ng bagong buhay. Kung ang forgiveness nag-aalis ng guilt, ang Holy Spirit nagbabalik ng gana. Kung ang forgiveness nagbubura ng nakaraan, ang Holy Spirit bumubuo ng bagong pagkatao, bumubuo ng bagong simula. Kaya minsan magtataka ka, Lord, pinatawad mo na ako Pero bakit, Lord, parang wala pa rin akong gana, wala pa rin akong lakas. Lord, pinatawad mo na ako, pero bakit parang dry pa rin ako? Panginoon, pinatawad pa, bakit pang hirap pa rin bumangon? Kasi hindi mo lang kailangan ng forgiveness. Ang kailangan mo, renewal. 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 At ang renewal, hindi gawa ng tao. Ang renewal, gawa ng banal na Espiritu Santo. At aminin natin, church, may mga panahon ubos ka. May mga panahon emotionally drained, spiritually empty. May mga panahon gusto mo mag-pray pero wala kang masabi. May mga panahon gusto mong lumaban pero wala kang lakas. Amen? Kaya hindi mo kailangang umasa sa sarili mong lakas. Because the Holy Spirit will give you strength. Hindi ka niya pinapabalik sa dati mong lakas. Hindi ka niya pinababalik sa dati mong apoy. Hindi ka niya pinababalik sa dati mong gana. Ang ginagawa ni Holy Spirit, binibigyan ka ng bagong lakas. Binibigyan ka ng bagong gana. Binibigyan ka ng bagong desire. Binibigyan ka ng bago. Nire-renew ka. Binibigyan ka ng bagong apoy. Yung lakas na hindi mo ma-explain. Yung lakas na hindi nauubos. Yung lakas na galing sa Panginoon. Na kaya mong bumangon ulit. Kaya mong magpatuloy ulit. Kaya mong lumaban ulit. Hindi dahil malakas ka. Dahil may banal na Espiritu Santo na nasa sayo. Amen? Paano mare-restore ang joy? Paano mare-restore ang joy? Through repentance. Through presence. Through renewal of the Spirit. Amen? Say amen. What restored joy looks like? Pastora, ano itsura niyan? Kapag naibalik na ang joy, malalaman mo. Hindi mo kailangang hulaan. Hindi mo kailangang ipilit. Mararamdaman mo bumabalik ang joy mo. Because real joy, look at me, hindi pinipeke. Ang real joy, nag-uumapaw. Ang real joy, umaapaw. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo. Hindi mo kailangan sabihin, kailangan ko kasing gawin to Pero bigla mo na lang mararamdaman, gusto kong gawin ito ulit. Required kasing gawin kailangan kasi, wala namang ibang gagawa kasi sabi ni pastor hindi. Mararamdaman mo na lang, gusto ko siyang gawin. Gusto ko siyang gawin. Nararamdaman ko, gusto ng Espiritu ko gawin. Yan ang itsura ng joy. Ano ang itsura ng restored joy? You enjoy God again. Hindi na burden ng prayer. Amen? Nagiging desire na siya ulit. Tama? Dati pinipilit mong mag-pray Dati pinipilit mong basa ng Bible Dati burden. But you enjoy God again. Say amen. Yan ang restored joy. Ano pa? You worship freely again.
Hindi mo pipilitin yung kamay mo tumaas. Hindi mo titingnan yung iba kung itataas ba nila yung kamay nila. Ang restored joy, yung kamay mo, tumataas yan kahit walang nakakakita sa'yo. Bakit? Malaya ka kasi. When joy is restored, worship becomes natural. Hindi ka pipilitin ni worship leader, taas po natin kamay natin. Tara po, taas natin, please. Hindi. Hindi ka niya hikayatin. Ikaw mismo gusto mong sumamba. Amen. At kahit hindi perfect ang paligid, kahit may problema ka, sumasamba ka pa rin. Amen? Because you worship freely again. Ano pa? You serve with passion again. Dati pinipilit lang kita eh. Okay, duty ko eh. Wala naman kasi ibang gagawa. Pero kapag restored ang joy, nagbabago ang perspective. Amen? Hindi na burden, but privileged. Salamat Lord, ginagamit mo pa rin ako. Salamat Lord, bahagi pa rin ako. Kapag may joy, may passion. Kapag may passion, hindi ka madaling mapagod. Ano pa? You have peace again. Ito pinakamaganda. Kahit may problema, kahit may hassle, kahit may mga trials, may peace, may saya sa loob. Hindi ibig sabihin wala ng trials. Hindi ibig sabihin perfect na ang buhay. Pero sa gitna ng lahat ng yan, may kapayapaan. Amen? Ibig sabihin, kasama ng joy, bumabalik ang peace. Hindi ka na madaling mag-alala, hindi ka na madaling ma-overwhelm, hindi ka na madaling mag-worry. Bakit? Kasi when joy is restored, your heart is aligned with God. Amen? Say amen. Amen. Tapos na po ako. Today, narinig po natin ang puso ni David. When he cried out, Lord, restore unto me the joy of my salvation. And maybe today, church, look at me, pwedeng yun din ang iyak ng puso mo. Lord, ibalik mo yung saya ko sa'yo. Ibalik mo yung joy ko sa'yo. Yun muna. Amen? Because the truth is, you didn't lose your salvation. You lost the joy of walking with Him. Because today, God is reminding you, hindi nawawala yung joy mo. Your joy can be restored. Amen? Kung nawala ang joy dahil sa kasalanan, God is calling you back through repentance. Ganun lang kasimple. Kung nawala ang joy dahil sa guilt, God is inviting you into His grace. Kung nawala ang joy dahil sa routine, God is restoring your relationship. Nawala ang joy dahil pagod ka na, God is renewing you by His Spirit. Amen? Tatayo po tayo lahat. Hallelujah. And as all eyes are closed, I know God is stirring something within your heart today. And as we sing this song, allow the Holy Spirit to move, to renew you, to give you strength, to inspire you. Come on, let's sing this song.
you.